Hello cravings! And ayan, today nga is nag-crave tayo ng pandesal. Ayan, tara samahan niyo ako at gagawa tayo ng pandesal. And ipapakita ko sa iyo paano ko siya ginagawa step by step. Ang una nga is nag-weigh up ako nitong aking mga ingredients. And ang gagawin ko today is 2 portion dahil magbibigay tayo sa ating friend na namiss din ang pandesal. And dun sa full details ng mga measurements na aking ginamit is ilalagay ko na lang dun sa link or sa comment dyan sa baba. Ayan, para masundan at ma-try din nyo minsan na gumawa nito. Talaga namang nakakamiss talaga ang mga pagkain Pinoy. And isa na nga itong pandesal na lagi kong hinahanap-hanap lalo na sa umaga, partner ng kape. Dito nga sa Pilipinas is palagi kaming merong pandesal sa umaga with hot coffee. And dito nga kapag nagkikrave tayo ng mga pagkain Pinoy is tayo na lang ang magluluto dahil wala ka talagang mabibili. Meron nang mabibili pero siguro malayo. Sa amin dito kasi is malayo. Nakakabili naman pero super layo niya and mas maganda kasi kung fresh bake talaga. And dito nga is nag-weigh pa lang ako ng plain flour. Ayan, meron tayo ditong yeast and then meron tayo ditong melted butter, warm milk. Ayan, nilagay ko itong warm milk itong milk dito sa ating microwave for 30 seconds para maging warm lang siya. Saka ko nilagay itong ating yeast. And then, isiset lang natin siya dyan ng mga 10 minutes para naman siya mag-activate yung ating yeast. And paano ba natin malalaman kung ready na itong ating yeast? Kapag may nakita na kayong bula dyan, is ready na yan. And then ito nga dito sa ating bowl is naglagay lang ako ng melted butter dyan para pag nilagay natin yung ating dough mamaya is hindi siya maninikit kapag mag-double size itong ating dough. And habang nag-aantay nga tayong mag-raise itong ating yeast, is ipiprepare naman natin itong ating mga other ingredients. Maglalagay ako dito ng 2 eggs dahil nga 2 portion yung ating gagawin. And then yung lahat ng ating dry ingredients is pagsasama-samahin na natin. And the best talaga nilalagyan ko siya ng powdered milk. Optional lang naman yan kung gusto niyo lagyan. Pero sa akin nilalagyan ko kasi mas malinamnam yung pandesal kapag may milk powder. And medyo madami-dami nga itong ating magagawa na bread roll ngayon kasi 2 portion yung ating gagawin para naman makapagbigay tayo sa ating mga kaibigan. And ayun nga, nakita natin na medyo may bula na itong ating warm milk na nilagyan natin kanina ng yeast. And then ilagyan natin siya sa mixing bowl. And then after nyan is i-start na natin ilagay yung ating mga liquid ingredients. And then saka natin siya i-mix dyan slowly. Ang una ko muna ginagawa is pinagsasama-sama ko muna lahat ng mga liquid ingredients and then saka natin siya ilalagay itong ating 2 eggs. And i-mix ko lang siya ng konti lang and then para ma-melt lang yung ating sugar dyan as well. And then after nyan is ilalagay ko na lahat itong ating mga natitirang dry ingredients. Ayan. Paminsan-minsan lang talaga ako nakakagawa nitong ating pandesal dahil busy rin sa work. Kaya naman ngayon is gagawa talaga ako ng medyo marami 2 portion itong ating gagawin. And then, syempre, medyo hindi natin papahirapan ang ating sarili ngayon. Gagamit tayo nitong ating electric mixer. O, ayan, di ba? Bali, ilalagay lang natin siya sa very low speed ng mga 1 minute and then kapag nag-mix together na yung ating flour na hindi na sumasabog-sabog dyan, isa ka naman natin itataas ng number 3 itong ating speed. And then kapag ganito na yung texture na, ayan, makikita natin na very glossy, is ready na itong ating dough. Once na i-transfer na natin itong ating dough dito sa ating bowl is i-cover lang natin siya ng plastic cover and then ilalagay natin siya set aside para mag-double size lang siya. And then after nga ng 1 hour is ito na yung kanyang resulta. And para hindi siya magdikit-dikit kapag ating kinakat itong ating dough is kailangan natin siya lagyan ng konting flour. And saka naman natin siya ipo-portion. Bali, gagawin natin dito is 3 portion. Ayan. Bali, i-roll lang natin siya ng pahaba ng ganyan. And then, ang ginagawa ko mas maganda is para pare-parehas yung laki or size ng ating pandesal is wini-weigh up ko siya. Ayan, para sigurado talaga. And then, saka natin siya i-roll ng ganyan. And dito sa natitira natin na dough is, uulit-ulit lang natin kung ano yung ginawa natin dito sa unang proseso is ganun din yung ating igagawin dito sa ating mga natitirang dough. And ito na nga, after natin maisa-isa nating mabilog itong ating dough, is nag-iwan naman ako dito ng mozzarella cheese. Kasi gagawa ako ng mozzarella cheese, lalagyan ko dyan sa loob. And then, meron din akong ilalagay dyan sa loob na ube halaya. Ayan, para naman level up ng konti yung ating pandesal. Minsan gumagamit ako ng ube pero ngayon wala tayong ube flavor. Kaya nilagyan ko na lang siya ng palaman dyan sa loob na ube halaya. Pero the best sana kung may flavor talaga to na ube. At dahil nga hindi tayo nakaprepare na bumili ng ube na flavor, is ito na lang yung ating pagtsatsagaan. Meron tayong ube halaya pero mas maganda sana kung may kulay talaga na ube itong ating bread roll. Pero kung bibili ka is super layo. It takes mga 1 hour yung Asian shop na malapit dito sa amin. And then ayan, tagain ko na lang tong ating
Ube halaya yan. Masarap naman yan. And then dito sa gitna, salagyan ko siya ng konti or 1 cube ng mozzarella cheese. And syempre, uulit-ulit lang natin yan. Kung ano itong ginawa natin doon sa una is ganun lang din yung gagawin natin. Bali, ang ginawa ko is pinaghati ko siya ng 3 portion. Yung isa is plain lang siya na pandesal. And yung isa naman is may cheese, mozzarella cheese lang sa loob. And then itong isa naman is nilagyan ko siya ng ube halaya. O diba, social level up ng konti ang ating pandesal ngayon. Wow! And then after natin malagyan ng filling and ma-roll itong ating mga pandesal is ila-line up naman natin siya sa baking tray. And then isiset lang natin siya ng mga another 1 hour again para mag-rise ulit siya. And then ready na yan for baking. And i-bake lang natin ito ng 18 minutes sa preheated oven na 180 degrees. Ayan, ready na ang ating mga pandesal. And mamaya is meron na tayong pang partner sa kape. And ito na nga, after 18 minutes is luto na ang ating pandesal. Ayan, tingnan naman, very nice golden and fluffy yung kanyang texture. And ready na yan. Siyempre, Wow. try natin kung talaga bang masarap ang ating pandesal. Siyempre, lalagyan natin siya ng butter. Ayan, nag-request itong ating kasama. Nalagyan ko daw ng strawberry jam. And ayun na guys, thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And please comment down below para alam ko na ba kung saan nakakarating itong ating mga videos. At kayo naman na aking ma-shoutout sa ating mga susunod pa na videos. Bye-bye!